Hello Kathden fans! Items natin walang makakatalo sa Kathden. And then itong issue no na may picture daw si Mayor Mark Alcala at saka si Ma'am Catherine. Sa likod ni Ma'am Catherine ay lilinawin po natin ito according sa ating mga legit na sources mga kasambreros. Unahin ko itong walang makakatalo sa Kathden. Maliban sa endorsements na atin pong isa-isahin ngayon mga kasambreros, ay itong ang isang admin kagabi ay nag-post ng yung Catherine Blue Hearts. Natutuwa talaga ako dito sa kanila no, kasi Kathden din pala talaga sila no, botong-boto sila sa Kathden, kasi yung ibang talagang solid na dati pa na Catherine holics mga kasembreros, or yun talagang solid na Catherine lang mga kasembreros, talagang una nilang suportahan si Sir Daniel Padilla. Talagang solid din sila na parang ang hirap nila makamove on, and we definitely understand na mahirap sila makamove on sa another love team na Kathden nga mga kasembreros, which was dati ay sila no, Kathnel. So mahirap makamove on. And ito, inaisa-isa no, throwback ng isang ni Catherine Blue Hearts mga kasembreros, yung gross income no, daily gross ng Hello Love Again. Grabe, sobrang may sula talaga mga katalo. So Hello Love Again gross no, daily gross, day 1 nila 85 million, day 2 70 million, day 3 90 million, and then day 4 130 million, and then day 5 118 million. So isang week lang isang linggo lang nila mga kasambreros ay umabot na sa 493 million. So dito pa lang masabi ko na alam yan bakit hindi siya umabot ng 2 billion no, kasi dito pa lang 7 araw pa lang ay almost 500 million na siya. So kung tutuusin ang 2 billion, kung gayon man ay although humihina naman siya as time went by, ay kumbaga parang isipin mo na hindi lang siya 1.6 no, hindi lang siya 1.6 mga customers, kasi ang tendency din dito kapag sobrang laki din ay ang laki rin po ng tax no na gagastusin ng management mga kasembreros sa income na nakita ng Hello Love Again. So yon talagang hindi basta-basta no, pag sinabing Kathden ay diamante sa lahat ng diamante ang kanilang tandem mga kasembreros. So walang makakapantay at walang makakatalo pa rin. So world breaking yung kanilang ginawa mga kasembreros sa kasaysayan. Hindi lang actually dito sa Pilipinas no, hindi lang sila nambasag ng mga records dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa no, sa Australia, sa Amerika. Pinakaunang Pilipino na nakahit ng ganun kalaki. Parang yun, $1 million ba yun? Parang ganun mga sombreros. Tapos ay sa Australia, New Zealand no, among the first mga kasombreros ang dito ang Kathden mga kasombreros, ang Hello Love Again sa lahat ng mga records no, sa lahat ng pelikula sa naginawa ng Pilipino mga kasombreros. So grabe no, wala talagang tatalo mga kasombreros sa tambalang ito. So hindi lang talaga mapamalagyan ng panahon ngayon na magka-tandem sila, kasi may mga naka-line up na projects. So by scheduling kasi ang ginagawa nila mga kasombreros no. Tulad nga nung kay Sir Alvin The Good Doctor na inoffer pala sa kanya, pero iniyawan niya mga kasombreros sa Amerika kasi nga ay meron siyang naka-line up na mga projects prior to offers mga kasombreros. So ito ay pinost ng Catherine Blue Hearts another records of HLA, the highest single day gross of any Filipino film in history, the highest opening weekend gross surpassing 276 million thousands with 276 million. So yun, grabe no, kasi unang bunga pa lang 85 million. So hindi mo akalaing mangyari ito, but it was possible no, kasi sa Panginoon ay walang imposible mga kasembreros. Tapos may picture of course no, nila Direk Cathy, Sir Alden, and Ma'am Catherine mga kasembreros. So ito talaga yung yung iconic trio no, yung tatlong individuals na sa kalam
na kapag sila ang nagsama ay talaga po. So dito man no, talagang marami namang mga box office kings and queens, no, na gumawa dati ng mga pelikula. Siguro ngayon lang ay mas lalo nagiging informed yung tao kasi marami ng social media. Sa time ni Chris Aquino, no, box office queen din si Chris Aquino, sila Bea Alonzo, John Lloyd Cruz, no, sila Piolo Pascual. So siguro talagang ang kahalagahan isa sa mga factors talaga ay ang social media platforms. Kasi naaabot na no, sa TFC. Dati may TFC naman. Pero ngayon, mas lumawak lang talaga siguro yung reach. Kasi nga may internet. Dati may internet naman. Pero yung yung individual, bawat isa may cellphone. Bawat isa nagiging aware, no? Bawat isa ay nai-inform because of social media. May TikTok, may YouTube, may Facebook, no? So, yung mga platforms na ito, nai-inform sila ba? Tayo nga lang, di ba? Pag nag-scroll lang tayo sa TikTok, nag-scroll lang tayo sa Facebook, ay may inform na tayo naman nangyayari sa bansa, no? Korupsyon, no? Pati mga bata, alam na kung ano nangyayari sa gobyerno because may cellphone sila, no? They are aware, mga kasimberos, narinig na sa balita, nag-scroll. O kahit yung mga musmos, mga kasimberos, ay na-inform sa. So, isa ito siguro sa mga naging factors na talagang world-breaking, no? Sa history ng Philippine movies, mga kasambreros, ang Kathden. And then ito, so congratulations na wala makakatalo sa Kathden. And then ito, next item natin, mga kasambreros. So ito na nga marami kasi ang kasi sinisisi na naman dito si Sir Ogie Diaz, mga kasambreros, dito sa post na si Ma'am Catherine daw at saka si Mayor Mark Alcala spotted, no, sa clinic ni Doc Ivy. Tapos nagpicture daw si Ma'am Catherine or nagvideo, tapos nasa likod daw niya, parang nasa likod ng isang salamin na or transparent na window or transparent door, mga kasambreros, si Mayor Mark Alcala, no, mga kasambreros. So ang dito ay Reddit, no, parang siya isang website, yung Reddit, mga kasambreros, na parang Wattpad, something like that siya, mga kasambreros, na may information, may picture, and so on, mga kasambreros. So sinisisi ni Nanay Ibarra Lopez at iba pang mga admins ni Ma'am Catherine na wag parating umasa sa Reddit kasi ito pala ay yung lalaking ito na nagpipicture pala sa likod ay isa pala sa mga staff, no, or isa sa mga personnel ng Doc Ivy Clinic na naka-black siya, mga kasambreros. Nakalimutan ko yung pangalan, pinlash nila yung pangalan kagabi, pero nakalimutan ko, mga kasambreros, na dito nakuhain. So pero ito po ay fake news, no, kasi sobrang layo nung Zoom pala at saka naglabas ng ay hindi pala ito si Mayor Mark Alax, naka-black. Tapos sa malayo, kunwari parang parang si Mayor Mark ay nakasalamin. Tapos naka-black siya, tapos medyo maputi din. At saka singkit, mga kasambreros. So hindi pala siya. Sabi dito ng caption ay kalat pa more ng fake news si Chris Carion. Ayun, si Chris Carion pala ito. Social media manager ng Ivy. So siya pala yun, mga dami na namang syunga-syunga na niwala. Nakakaloka. Sorry po sa term, binasa ko lang, mga kasambreros, no. Ito pa ay parang kay din pala ito sa Catherine Duharts, mga kasambreros, and na-confirm din na ni Ma'am Ibarra Lopez na hindi ito si Mayor Mark Alcala. Nagalit nga si Ma'am Ibarra Lopez na tawag dito, naniniwala sila. So hindi ito siya. May hawak siyang cellphone, no. Tapos parang na-edit ang konti, nag-blur dun sa likod ni Ma'am Catherine. Tapos inisip nila agad na si Mayor Mark Alcala. So ang daming nagalit, mga kasambreros. And then ito, next item natin. So grabe pala itong accessories, no, na ginamit ni Ma'am Catherine doon sa may first taping nila. Doon sa Someone Someday nga, no, na teleserye nila. So sabi daw, wow, that fit Catherine. Coming from the designer of her upcoming series, can't wait na sa mga ibang looks mo, Catherine. Nakaka-excite, lalo excited na ba kayo? So itong mga accessories niya na may kwintas, may bracelet, may earrings, mga kasambreros, no. So of course mamahalin ito. Yung nakaupo nga si Ma'am Catherine doon sa isang sofa na gumagawa sila na eksena, tapos na zoom ng Catherine Blue Hearts, mga kasambreros, ang
kanilang accessories, no? So sobrang ano. So may relo rin pala siya dito sa kaliwa, mga kasembreros. So parang yung isa dito, yung hindi. Sinisip ko kasi parang yung sa pelikula nila na Hello Love Goodbye, na yung relo na when time stops, no, ganun, mga kasembreros. Pag huminto daw yung relo ay hihinto daw sila, tapos pagka pinaandar ay mag-aandar din yung kanilang chapter. So yun siya, mga kasembreros, na ang cute lang. And then ito, of course, no, yung video ni Sir Alden, nag-post ulit kagabi, kalawat kanan, yung ganap ni Sir Alden, mga kasembreros. So nag-post sila ng panibagong picture at saka information. Sabi ito ng BDO Unibank 8 hours ago, speak with specialists through BDO Connect. Learn more about loans, investments, insurance, and cards. Banking is now easy, simple, and secure. BDO is regulated by the BPS, www.bsp.gov.ph. Naging voice over tama. Deposits are insured by PTIC up to 1 million pesos per depositor. Please visit the About section of the BDO Unibank Facebook page for more details. So yun siya, mga kasembreros. Tapos of course, no, picture ni Phenomenal Box Office Cinema King. BDO connect with loans and bakit may article A? Connect with loans and investment specialist. Okay. So dito sa specialist yung kanyang recipient ng A article. Connect with a loans and investment specialist. So naging grammar Nazi, no? So tama. Kasi sa specialist siya yung article A. Parang kumaga pa, connect with a specialist. So yun ang kanyang gustong tukuyin. Pero yung anong klaseng specialist? So loans and investment specialist. So talagang naging sorry po. Medyo OC lang talaga ako sa grammar, no? And then ito, mga kasembreros, next item natin. So I think this will be hindi. So meron pa pala. Unahin ko muna siguro itong isa. Sige, unahin ko muna itong pictures na pinost kagabi. Kasama yung director or yung director ng bagong endorsement video na ginawa ni attorney at saka ni JK Labajo at saka ni Abdul Rahman, mga kasembreros. So kagabi, ito nga yung post nila, no? Kasama dito yung parang picture taking nila ito, kasi nauna kong flash kanina yung video ng behind the scenes ng KFC endorsement na ginawa nila, mga kasembreros. So ito po si Direct Josh, no? Yung nakasalamin. Tapos kasama niya si Ma'am Catherine Bernardo at JK Labajo, mga kasembreros. So, yun po, naka-red dito. At saka super ganda si attorney, mga kasembreros, sa kanyang outfit. And minsan nakakalungkot din na yun nga, no? Dati magkasama si Ma'am Catherine at saka si DJ sa mga endorsements, ngayon wala na talaga. So, chapter closed na talaga ang Kathniel, mga kasembreros, kasi meron ng Kainiel, no? Kayla Estrada at Daniel Padilla, mga kasembreros. So, I think this will be sige. So, yan lang po ang ating last item, ha? Pero abang pa kayo kasi meron pa tayong isa na vlog for today. Ngayon po ay November 20, 2025. Thursday na po, no? Naku, malapit na naman ang Friday. Magiging weekend na naman, mga kasembreros. Sana pa ipakinggan pa natin ang napakagandang salita po ng Panginoon nila. Have a blessed Thursday, everyone. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito, ha. Ang title po natin ay Para Di Tayo Matumba. John 16 verse 1, These things I, Jesus Christ speaking, have spoken to you, that you should not be made to stumble. So para hindi tayo matumba, or para kumapa yung purpose natin ay para hindi matumba, mga kasembreros, kundi para bumangon. So ito po yung final teachings ni Lord Jesus Christ, mga kasembreros, bago siya ipagkanulo, no? At saka ipapako sa krus, mga kasembreros. Nag-emphasize ito ng kahalagahan ba ng preparing them na kumapa na may darating pang mga trials, persecutions, heartaches,
griefs, no, sorrows mga kasambreros, physical pain, emotional pain mga kasambreros, mental pain mga kasambreros. So lahat-lahat, mental sorrow, emotional grief, no, agonizing, kumaga pa sa English term natin, na sobra-sobra ang hirap, ang sakit na dadanasin ni Lord Jesus Christ. Kasi siya lang nakakaalam no, ng dadanasin niya sa krus ng Kalbaryo mga kasambreros. His disciples were not fully aware. Only Jesus Christ, God the Father, and Holy Spirit mga kasambreros yung talaga nakakaalam ng mangyayari na hirap at saka pighati na dadanasin niya Lord Jesus Christ mga kasambreros. So kung kaya ni-ready niya yung puso, yung isipan, yung understanding ng mga disciples for them to mag-expect ba na kung ano yung susunod na mangyayari sa buhay ni Lord Jesus Christ at sa mga disipulo, no, na manaturuan ng salita ng Panginoon. So he emphasizes the importance of preparing them for the challenges they will face after his departure. So yun, after din ng kanyang pagbalik sa langit ay mato-persecute din sila mga kasambreros, no, hirap at saka kamatayan ang kanilang haharapin. So dito pa lang ni-ready na ng Panginoon ng ang kanilang mga puso mga kasambreros. In this context, Jesus is warning his followers that they will encounter persecution and trials. His purpose is conveying this message is not to instill fear, but to prepare them so they can maintain their faith amidst tribulation. So parang paalala ba na sa susunod na mayugto na chapters ng inyong buhay, kayo ay dadanas ng matinding persecution, matinding pang-alipusta, no, pang-api at even kamatayan. So hindi ito sinabi ni Lord Jesus Christ para takutin ng mga disciples, but for them to be prepared para hindi sila matumba, para hindi sila mag-stumble mga kasambreros sa kanilang pananampalataya. Kasi marami ang nanampalataya noon, nawala, no, kumapanatisod sila ba, nag-stumble sila mga kasambreros because of challenges, no, dahil sa problema, nagpakalayo sila sa Panginoon, dahil sa problema, nawala sila sa ministry, sa church, and so on. Kasi may mga taong ganun, no, kapag nakaranas na ng matinding problema, ay parang sinusumpa na nila ang Panginoon, parang sinisisi nila ang Panginoon pa na, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo, no, nag-devote naman ako sa iyo, nananampalataya naman ako sa iyo, nagtitiwala naman ako sa iyo, naglilingkod naman ako sa iyo, pero bakit ganito ang nangyari? So, ganun mga kasambreros. So, by saying these things, he aims to keep them grounded and strong in their beliefs. It highlights that the Christian journey is not always easy, but it's essential to remain steadfast and not be offended by the trials that may come our way. So, ganun mga, lahat tayo nakakadanas ng mga bad circumstances, trials, mga kasambreros, problema, may it be sa physical, sa financial, sa relational, sa ating mental, no, sa ating medical, and so on. So, sa ating relasyon, no, nagkakaroon ng ng lamat minsan, ng problema, na hindi pag-unawaan mga kasambreros. But Jesus Christ, no, yung kanyang salita sa Biblia, ay niready niya at ginawa niyang available para sa atin, so that when we face and encounter trials, nandun pa rin tayo matatag mga kasambreros. Kahit na parang gusto nating bumitaw, ay hindi tayo bibitaw because na-ready na yung ating isipan, yung ating puso, yung ating spirit at kaluluwa mga kasambreros. So Jesus wants his disciples to understand that opposing forces may arise and they might face rejection from society and even from their loved ones. So rejection, no, napakasakit ito mga kasambreros. Nireject sila ng society kung pa hindi sila tinanggap ng kasi yung sumunod na doon, no, si Herod mga kasambreros, yung sumunod na mga papangulo or hari mga kasambreros ng Israel ay hindi na siya nakakilala kay Kristo, no. Kumaga pa hindi na sila yung kanilang Diyos ay yun pa rin yung sa dati. So they accused the followers of Jesus Christ, the disciples of Jesus Christ, na they were introducing different God from what they believed, no, from since the beginning mga kasambreros ng kanilang mga ancestors ng mga ninuno. So nakaka-amaze actually ang kwento kung paano namatay ang mga disciples, mga kasambreros, at paano sila pinahirapan bago sila mamatay, but still they didn't stumble mga kasambreros. Kung paano nadapa man sila siguro, but they kept on fighting the good fight of faith until the last day of their lives mga kasambreros. So ganun katindi sa atin yan,
easy na nga lang no? Pagbabasa pa lang ng Biblia, hindi natin magawa. Pagbabasa lang ng Biblia, hindi pa natin magawa mga kasambreros. So sa kanila dati talagang life and death yung kanilang hinarap mga kasambreros. And dahil din sa kanila, no, na ginamit ng Panginoon, ay nagkaroon tayo ng Holy Bible, nagkaroon tayo ng kasulatan mga kasambreros na ating pong guide mga kasambreros sa ating pananampalataya. So He measures them that struggles are a part of the journey. We can draw comfort from knowing that Jesus has already foreseen our troubles and has provided encouragement for us to stay firm in our faith. The truth is that being a follower of Christ can sometimes lead us into difficult situations, yet knowing that Jesus is by our side can give us courage to face those hardships. So yun, parang nire-ready natin, di ba, yung isang sundalo, yung isang police, yung isang ranger, tinitraining yan sila, isang empleyado for example, ang isang estudyante, bago yung exams, bago yung tests, ay binibigay sa kanila yung lessons, binibigay sa kanila yung training para bago sila sumalang sa totoong trabaho, sa totoong exam, sa totoong test, ay alam nila kung anong sasagot, kung anong gagawin mga kasambreros. So ganun din ang ginawa ng ating Panginoong Diyos dito. So pinalalahanan niya ang mga disciples na grabe ang inyong dadanasin, pero hanggang sa huli ay manatili kayong tapat, no? Ganun siya mga kasambreros. So kung isipin natin yung ating panahon ngayon, we are so blessed kasi hindi tayo dumanas ng kagaya ng sa mga disciples, no? Nasa time ng pagdating ni Lord Jesus Christ, no? Kasi talagang dati, grabe. Ngayon talagang kumaga pa yung grasya ng Panginoon ang nangibabaw sa atin, na every time we commit sin, hindi tayo namamatay agad, no? But the great, kasi ang grace, ang grasya ang nangibabaw mga kasambreros. Kasi kung justice ng Panginoon ang paiiralin niya, bawat kasalanan natin, bawat kasalanan ng tao, siguro patay na lahat mga kasambreros. So kasi nga Jesus Christ is siya yung pinakagrasya sa lahat ng grasya, full of grace and truth mga kasambreros in Jesus Christ. That is why we must be always thankful mga kasambreros sa ating Panginoong Diyos, no? Kasi binigyan niya ang kanyang kaisa-isang anak mga kasambreros na si Lord Jesus Christ, and that we are living under His grace. But of course, no, hindi natin dapat ginagamit ang grace, ang kanyang grasya, ang kanyang pagkamabuti sa paggawa ng kasalanan. To truly grasp the meaning of John 16 verse 1, we must look at within the larger narrative of John's Gospel. These words were spoken during the farewell discourse. So parang siya, mi ultimo adios, no, ni Jose Rizal mga kasambreros, na final farewell niya sa mga disciples niya mga kasambreros. And pinakauna na lesson dapat na matutunan natin dito ay yung kahalagahan ng remaining faithful, ba? Manatili tayo sa Kanya kahit sa gitna ng trials mga kasambreros. Another lesson is we must be prepared for potential opposition. So kasi ang buhay talaga may opposition eh. Hindi naman away na literal na awayin mo yung kapitbahay mo, awayin mo yung tropa mo, or awayin mong tao, no? Hindi naman ganun. Sometimes we deal with hardships and trials and problems like paano babayaran ang bill ng kuryente, paano papakain ng pamilya, paano babayaran ang mga utang, paano makabili ng maintenance na gamot, no? Paano makabili ng vitamins, paano makapagpa-doktor, paano may hatid ang bata sa school, no? So ganun ba, mga small and big dealings natin or activities araw-araw na kailangan sa ating buhay para matapos ang deadline, matapos ang due date mga kasambreros, so mga kasambreros. So ganun po siya. But more than that, yung ating pananampalataya dapat, no, according nga dito, ay dapat hindi siya nag-waver, hindi siya, we must be faithful hanggang sa huli mga kasambreros. Ito yung tinuturo ng ating Panginoon, because in spite of the hardships that we may face along the way sa ating pananampalataya, sa ating journey sa pananampalataya, ay dapat tapat pa rin tayo mga kasambreros sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Alright, sinama sa ating Word of God, ha? Nawapay pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, katapatan sa ating Diyos na hindi tayo matumba, hindi tayo matisod, hindi tayo madapa. Mga kasos, pag nadapa man tayo, natisod man tayo, natumba man tayo, babangon tayo muli. Because God is our helper and deliverer. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you next time. Nakasamaran pa. Alam po.